Ano na naman kaya ang idadahilan dito ng mga Duterte supporter sa pahayag nito pong si Ombudsman Boyong Remulla, kung saan sinabi niya po sa isang press conference na ang isang photo na naka-attach po doon sa affidavit ng 18 ex-Marines ay nangyari po panahon po ng Duterte administration, in particular panahon during the speakership of Lord Alan Velasco. O sigurado, magdadahilan na naman sila dyan. Sasabihin na nila, hindi, gawa-gawa lang yan yung Ombudsman Boyong Remulla. O tingnan natin kung sino po yung gumagawa ng kwento dito. Kasi alam niyo, madali pong magsalita, madali pong magpahayag ng mga sinasabi po natin. Pero ang tanong, yung mga sinasabi po ba natin na yan o yung mga inilalabas sa harapan ng publiko ay makatotohanan? Malalaman po yan kung makatotohanan sa pamamagitan po ng mga ebidensya. At yon ang dapat nating malaman. Hindi po sapat na sinabi lamang ng 18 ex-Marines po na ito ay 100% gospel truth na. No? Kaya nga dito sa naging press conference ni Ombudsman Boyong Remulla, sinabi niya na parang minamanipulate yung katotohanan eh. Parang partly true and lies. Hindi pa pwede yung ganon. Lalong-lalo na kung ikaw ay nag-aakusa sa sino man. Di ba? Ang pag-aakusa kasi sa sino man, may kaakibat po yan na accountability. Lalong-lalo dito, kriminal na kaso po ito, pagkakakulong. Kaya dapat, yung pag-aakusa mo, patutunayan mo sa pamamagitan po ng mga ebidensya. Ngayon, balikan po natin ang balita kahapon. May indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit ng mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Saliba Befran. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Sabi ng mga nagpapakilalang 18 ex-Marines po na ito ay mula 2022, partikular sa panahon ng kasalukuyang gobyerno, hanggang 2025 nangyari yung mga deliveries ng mali-maletang pera. E paano ngayon ito? Lumalabas sa initial investigation ng Office of the Ombudsman na meron pala during Duterte administration, during speakership of Lord Alan Velasco. Ika nga ng mga abogado at ng salitang Latin, falsus in uno, falsus in omnibus. Diba? Kapag kasinungalingan ng isa, maaaring kasinungalingan na ang lahat. Yun ang magiging problema dito. Tapos ito pong 18 Marines po na ito, ang kanilang mga abogado tumututol para po masuri individually yung kanilang mga pahayag. Napaka-basic po nun sa investigation. Siguro, ang pinakamagandang halimbawa na nga lang, pumunta po kayo sa kahit saang ahensya ng ating gobyerno, law enforcement, police, NBI, kahit saang law enforcement agency. At kung kayo po ay magbibigay ng akusasyon sa iba, magpaparatang po kayo na lumabag sa batas ang iba, ang kapwa po natin, siyempre susuruin muna ng police. For example, yung inyong sinasabi. Kaakibat ng pagsusuri na yan, yung pag-scrutinize sa inyong mga testimonya at paghahanap ng karagdagang ebidensya para patunayan ang inyong akusasyon. Napaka-basic nun mga tol. Nakakabulol-bul ako. I do not know why. Pero, balik po tayo dito sa balita. Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang, may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with
that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Meron ng delivery ng pera. Tapos kung magmalinis itong mga Duterte supporter para sa kanilang mga puon, ganun-ganun na lamang. Feeling nila, untarnished yung integridad ng mga Duterte. No? At tatandaan natin ito mga tol, coincidence lang ba yan? Na ngayon may lumalabas na ebidensya na sa panahon ng speakership ni Lord Alan Velasco, may mga mali-maleta ng pera na dinideliver. At paano kaya ito ngayon i-relate doon po sa 51 billion pesos na ibinigay na pondo sa First District ng City of Davao kung saan kongresista si Pulong Duterte. Tandaan po natin yung petsa. No? That was 2020, 2021, and 2022. Yun po yung mga panahon na speaker, ito pong si Alan Velasco, no? Kristan 51 billion. Pulong Duterte. Tingnan nga natin kung makikita natin sa keyword. Ito balikan natin ito mga tol. Kasi baka ito na bahagi na ito I'm not saying na ito na nga iyon, pero baka bahagi ng delivery ng mali-maletang pera na yan ay yung mga issue na ibinupukol ngayon o simula nung nalantad sa kaalaman ng publiko yung 51 billion ng First District ng City of Davao, syempre sa ilalim ng kongresistang si Pulong Duterte. At alalahanin natin ito. Balikan natin yung vlog ni Chris Tan dito. 51 billion pesos. Sos. Panahon ito. Yan ang binigay. Panahon ito ni Lord Alan Velasco. 2020, 2021, 2022. No? May sako pa nga rito si Alan Peter Cayetano Kasi yung budget ng 2020 ginawa yung 2019. 'Di ba? Ang speaker noon si Alan Peter Cayetano pa. Kaya dalawang speaker ang maaaring involved sa pagbibigay ng 51 billion ng bahagi ng 51 billion pesos na ito noong panahon ni Rodrigo Duterte para sa kanyang anak sa First District ng City of Davao. Ay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Hindi makatarungan talaga yan. Wala sa sino man sa kasaysayan po ng bansa ang nakatanggap ng ganyang halaga. Isang congressional district nakatanggap ng total of 51 billion pesos in just 3 years. No? Natatanging si Pulong Duterte lamang sa kasaysayan po ng budget po ng Pilipinas ang nakatanggap niyan. At panahon niyan ng tatay niyang si Rodrigo Roa Duterte. Balik po tayo dito sa pinapanood po natin balita. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. Pilit inihiwalay ni Mike Defensor ang kanyang sarili sa 18 ex-Marines, no? Pero lumalabas na ngayon yung mga ebidensya ayon po sa ating ombudsman sa kanyang paniniwala. Bahagi itong si Mike Defensor sa paglikha nito pong 18 ex-Marines at ng kanilang affidavit. Bagamat kagabi sa
programa nitong sina Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Jesus Palsis at saka yung isang reporter na babae, hindi ko matanda ng kanyang pangalan, tinanong po yan ni Attorney Jesus Palsis at mariin namang itinanggi nito pong si Mike Defensor. Pero syempre, babalik tayo sa basic. Kung sino ang nag-aakusa, sila dapat ang magpapatunay. Inaakusahan ng 18 ex-Marines, partikular ang ating Pangulo at iba pang mga personalidad na tumatanggap ng pera, sila ang magpatunay noon sa pamamagitan ng ebidensya. At ngayon naman, base sa mga ebidensya, sinasabi ngayon itong si Ombudsman Boying Remulla na may kaugnayan itong si Mike Defensor. Kaya na kay Ombudsman Boying Remulla naman ang pagpapatunay niyan. Pero ang pinagkaiba ng dalawa, madali para kay Ombudsman Boying Remulla na patunayan yan kasi unang-una, sila ngayon yung nag-i-evaluate doon po sa mga ebidensyang sinasabi ng 18 ex-Marines, partikular yung kanilang mga affidavit. At ibabangga po ito sa iba't ibang sirkumstansya at iba pang mga ebidensya na maaaring lumabas po dito. Ngayon, sinasabi po dito na meron pong isa pang mambabatas ang nasa likod at maaaring tumitimon dito sa 18 ex-Marines. Hulaan nga tayo ngayon mga tol kung sino-sino kaya yun. Kasi kung sino kaya yun, kasi hindi po pinangalanan dito sa balita. Not even ito pong si Ombudsman Boying Remulla, hindi niya binanggit ang pangalan. Ang sabi niya na lamang, tanungin ninyo dito kay Mike Defensor. Pero, magbigay tayo ng clue ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay kasalukuyang mambabatas. Siya kaya yung tinutukoy dito mga tol? Nagtatanong tayo. Ano sa tingin ninyo? No? Si Aling Maliit ba? Si Hello Garcia pa? No, nagtatanong tayo. Ha? Siya kaya yung tinutukoy dito sa balita? Tuloy po tayo rito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumabit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Pero dinideny ngayon itong si Mike Defensor. Ang sinasabi niya lamang ay logistical lang yung support niya. Kasi hindi na nila maitanggi yun dahil may ebidensya. No? Kaya nga pinatawag ng NBI yung kanyang asawa dahil yung isang sasakyan nakapangalan sa asawa po nitong si Mike Defensor. Kaya hindi maitanggi ngayon yon ni Mike Defensor. Kaya sinasabi niya na tumutulong siya sa logistics ng 18 ex-Marines. Meaning, from one place to another, sila ay nagtatransport, yun, tumutulong siya doon. Pero dinideny niya na meron daw po siyang kinalaman sa paggawa ng affidavit. Wala daw po siyang alam doon. Naniniwala ba kayo mga tol? Ako hindi ako naniniwalang walang alam si Mike Defensor. No? Lalong-lalo na pagbabasihan po natin ng nakaraan, marami na pong issue kay Mike Defensor na madalas gumagawa po ng mga kwento para lamang pag-usapan ng publiko at ilihis yung issue mula doon sa gobyerno. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ganun po siya. Ngayon, panahon naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya kapanalig si PBBM, sumusunod siya maaari sa Duterte camp. Kaya ngayon, napaghihinalaan siya na gumagawa na naman ng kwento. At bahagi daw siya, di umano, dito po sa kwento ng 18 ex-Marines. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Sino? Congress. Member of Congress. Dapat may nag-follow up kagad ng question sa mga reporter Ombudsman Boying Remulla, hindi po ba yan si dating Pangulong, o kaya hindi po ba yan ang dating Pangulo? Para magkaalaman na kagad kasi walang nag-follow up No? Ang daming mga kongresista. Mahigit 300 ang kongresista ngayon, kaya pala isipan sa publiko kung sino yung tinutukoy dito ni Ombudsman Boying Remulla. Pero sa aking spekulasyon at imahinasyon, baka si Aling Maliit ito totoo kaya yon? Si Aling Maliit kaya yan mga tol? Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla.
Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo oras sa makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid Ngayon, noong March 12, nagpunta itong grupo ni Nabaligod, hindi 18 Marines, kundi 16 lamang sa NBI. Tapos, ang ikinatwiran nila, sumusunod lang daw sila kung ano yung nilalaman ng supwena para lang mang daw po ma-establish nila yung kanilang pagkakakilanlan. Pero ayon sa NBI, walang limitasyon kung ano yung kanilang magiging paraan ng pagsusuri as long as ito ay naaayon sa batas. Ganun pa man, nanaig yung grupo ni na Baligod kasi hindi na nakipagtalo ang NBI. Maliwanag po dyan ang naging direktiba nito pong NBI Director na si Attorney Melvin Matibag na wag na makipagtalo. Basta gawin lamang kung ano yung kanilang trabaho. At dahil nga po sa punto na yon, hindi na in-insist ng NBI na magbigay sila ng individual affidavits. E paano ngayon ito, Baligod? No? Sabi ninyo, hindi kayo magbibigay sa NBI kasi hindi naman talaga sila yung investigating body dito. Eh ngayon, inuutusan ng ombudsman na ang 18 ex-marines na ito magbigay ng individual affidavit. Gagawin nyo kaya? Ombudsman na ang nagsasabi. Ito na mismo, si Ombudsman Boyeng Remulla. Napakahalaga kasi ng individual affidavits, mga tol. No? Sa binasa nga po natin na panulat ni Abogada ng Bayan kahapon, ito po yung mga rason eh. At ipapaliwanag din po ito ni Attorney Melvin Matibag sa isang interview po sa kanya. Pero muli ko pong babalikan sa inyo yung panulat nito pong si Abogada ng Bayan. Ito po kasi yung nararapat. At maling-mali si Attorney Ferdinand Topacio at itong si hindi naman pala abogadong si Mike Defensor sa kanilang mga sinasabi na dapat hindi daw payagan yung individual affidavit, no? Very suspicious ayon pa nga dito kay Ferdinand Topacio. Basahin ko po ang panulat ni Abogada ng Bayan para sa kalinawan po ng lahat. Very suspicious daw ang pag-interview ng NBI sa 18 ex-Marines. With due respect to Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Mike Defensor na nagsabing very suspicious ang ginawa ng NBI dahil ang mga nag-akusa ang iniimbestigahan at hindi ang mga pinangalanan sa affidavit, may mahalagang legal context dito. Sa batas at sa practice ng investigasyon, normal na hakbang ang kunan muna ng salaysay ang complainants o witnesses. Bakit? Bahagi ito ng fact-finding process. Bago tukuyin kung sino ang dapat imbestigahan o kasuhan, kailangang i-verify muna ang affidavit at testimonya ng nagrereklamo. Napakasimple lang nito mga tol kung tutuusin eh. Ang problema kasi, against their narrative. Kaya kahit abogado ka, katulad nito Pasio, babaluktutin mo kung ano yung standard procedure. Ako in particular, nung pulis pa ako, kapag ka may mga lumalapit sa aming tanggapan na nag-aakusa sa sino man o sa partikular na tao, hindi kagad namin paniniwalaan yun. Susuriin muna ang kanilang pahayag, kaakibat ng mga ilalatag nilang ebidensya. At ganun po ka-basic dapat ang ginagawa dito sa 18 ex-Marines na ito. Pero pinipigilan ni Attorney Ferdinand Topacio, kung tutuusin, wala naman siyang karapatan para doon dahil ang kanyang kliyente hindi naman yung 18 ex-Marines, kung hindi si Mike Defensor. Pero bakit siya yung umientrada, partikular sa interview, na hindi dapat payagan? Bakit si Mike Defensor ang nagsasabi na hindi dapat payagan ng 18 ex-Marines na magbigay ng individual affidavit? Hindi naman po sila yung concern. Hindi siya ang abogado ng 18 ex-Marines, itong si Ferdinand Topacio, kung hindi si Levito Baligod, na nauna nagpahayag bago pumasok sa NBI na nandoon sila para makipagtulungan at ibigay ang lahat ng pangangailangan ng NBI para po sa
katotohanan. Di ba? Tapos nung nandun na sila sa loob ng NBI, nagbago lahat ng sitwasyon. Tuloy ko po yung binabasa po natin dito. Karaniwan, na hiwa-hiwalay ang pagkuha ng salaysay. Ginagawa ito para maiwasan ang coaching, collusion, o pag-aangkop ng kwento sa naririnig sa iba. Yun ba yung kinakatakot ninyo rito? Ferdinand Topacio? Na kapag ka magkakahiwalay na itong 18 ex-Marines at tatanungin isa-isa nga sila ng NBI, baka magkaiba-iba na yung kanilang kwento. Ang prinsipyong ito ay nasa Revised Rules on Evidence, Rule 132, Section 15, kung saan maaaring i-separate ang witnesses upang hindi nila marinig o maimpluwensyahan ang testimonya ng iba. Pinagtibay pa ito sa AM number 190815 ng Supreme Court na nagbibigay diin na maaaring paghiwalayin ng witnesses upang maprotektahan ang integridad ng testimonya. Hindi ibig sabihin na sila na ang iniimbestigahang suspect. Ang pagkuha ng salaysay sa complainants o witnesses ay hindi ibig sabihin na sila ang target ng investigasyon. Ito ay standard investigative step para matukoy kung may sapat na factual basis ang reklamo, ma-validate ang affidavit at malaman kung may probable offense na naganap. Ang pagkuha ng hiwa-hiwalay na salaysay sa 18 ex-Marines ay hindi suspicious sa ilalim ng batas. Biruin mo, nagpapakilala kang magaling na abogado. Sinasabi mo na mag-research naman kayo. Kulang ang 2 oras para lamang banggitin ang mga naipanalo mong kaso. Tapos yung basic, nililinlang mo ang tao. Attorney Ferdinand Topacio, buti na lamang may mga katulad ni Abogada ng Bayan, si Fiscal EJ at iba pang mga abogado na naninindigan para sa kung ano yung tama at nararapat sa kasalukuyang sitwasyon nitong 18 ex-Marines. Pero kayo, ano ginagawa ninyo? Nililinlang ninyo ang publiko. Ang pagkuha ng hiwa-hiwalay na salaysay sa 18 ex-Marines ay hindi suspicious sa ilalim ng batas. Sa maraming pagkakataon, ito pa nga ang mas maingat at mas profesional na paraan ng investigasyon upang matiyak na ang mga kwento ay hindi napag-usapan o napag-ayos bago isumite sa otoridad. Separation, exclusion of witnesses is a recognized court-controlled safeguard to prevent witnesses from hearing and being influenced by other testimonies. Policy-wise, consistent with taking statements separately. Kaya sana, Attorney Ferdinand Topacio, gawin nyo yung tama at dapat. Kaso lang wala baluktot talaga yung inyong mga sinasabi sa harapan po ng publiko para lamang pumabor sa inyong mga naratibo. Sa interview kay NBI Director Melvin Matibag, babanggitin niya rin po yung binanggit na yan nitong si Abogada ng Bayan. Kaya puntahan na po natin. Hindi pa pala tapos ng balita. Tapusin muna natin itong balita. Tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng tinurn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mahigit 200 kahon na naglalaman ng findings sa mga investigasyon at nakalap na ebidensya. Opisyal na tinurn over ang hard drive niyan ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr. kay Ombudsman Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Reyes na nakamit na ng ICI ang kanilang mandato at hanggang March 31 na lang ang kanilang operasyon. Para sa GMA Integrated. At kaugnay niya, nagpahayag na rin ang ating Pangulo na tapos na ang ICI sa kanilang mandato. No? At syempre, ang ICI lang kaya lang naman binuo kasi ang ICI mga tol para mag-focus doon sa particulars ng anomalya sa flood control project. Kumalap ng mga ebidensya, tukuyin kung sino ang mga taong involved, at after that, i-refer sa appropriate agency which is either the Department of Justice or the Office of the Ombudsman. At nagawa na po yun ng ICI.
Kaya sa mga kumikriticize, bakit parang pamatay galit lamang daw po ito pong ICI, gano'n naman kasi talaga ang sitwasyon. No? Not necessarily na pamatay galit, kung hindi, yun lang yung kaya nilang gawin eh. Hindi naman kasi sila wala silang mandato under national law, no? Wala rin silang mandato sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya nung kinreate sila sa pamamagitan ng executive order, at kung ang paniniwala ng executive branch of the government tapos na ang kanilang existence dahil nagawa na nila ang kanilang trabaho, it's time for them na mag-shutdown na. Ganun lang kasimple yun. Huwag natin gawing komplikado para lamang makriticize ang gobyernong ito. Pero, dapat ang mata natin ngayon nakatutok na sa Department of Justice at saka sa Office of the Ombudsman. Sila kasi talaga yung merong primary mandate para po i-prosecute, if ever, itong mga pinangalanan, kaakibat na mga ebidensya, kaugnay po ng flood control project anomalies. Uulitin ko, dapat ang tutok natin ngayon sa Office of the Ombudsman at saka sa Department of Justice. Ang Department of Justice, nagpahayag na po ito sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Mendoza yata yung pangalan, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda, ay for resolution na. No? Yung karamihan po sa mga iniimbestigahan po nila kaugnay ng flood control project anomalies. Ang Ombudsman, nag-aantay pa rin tayo kung ano ang kahihinatnan ng investigasyon na kanilang ginagawa. Ngayon, pakinggan na po natin ito pong interview kay Director Melvin Matibag. Kausap po natin ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Matibag. Magandang gabi po, Ma'am Corina, sa lahat po ng nanonood ng inyong programa. Isang magandang din po. Salamat po. Opo, so kayo po ipinagbibintangang nag-aabogado daw para sa mga akusado sa ex-Marines issue. Ayon kay Mike Defensor, ano pong inyong opinion? Hindi ko po alam kung saan nang gagaling yung sinasabi niyo nag-aabogado kasi kami ginagawa lang po namin yung aming mandato na sinumpi na namin kami. At yung nakakatuwa nga dito, dumating dito si dating Congressman Mike Defensor kasama yung asawa niya at ang kanyang abogado. Hindi naman po nagpa-interview sa aming mga ahente pero napakahaba po ng interview sa mga media na nandirito po noong araw na yon. So sa amin po, parehas lang po ito. Meron po kaming direksyon na sinusundan na kailangan naming imbestigahan po yung buong joint affidavit at ang circumstances surrounding sa affidavit. Alam niyo mga tol, ang maganda ngayon sa sitwasyon, ang nakaupong NBI, dating DDS. Di ba? Dati po itong Secretary General ng PDP Laban at naging bahagi ng gabinete ng Duterte administration. Marami sa inyo nag-aalala. Baka dutai yan. Babaliktad sa huli, di ako naniniwala. No? Mas malakas ang paniniwala ko na gagawin ni Attorney Melvin Matibag ang tama at dapat. At dahil alam niya ang galawang mga DDS, hindi makakaporma itong mga DDS ngayon. Tingnan niyo ang nangyayari ngayon. Di ba? Ginagawa lamang ni Director Matibag. In fact, simula po nung naging NBI Director si Matibag, mas naging visible ang galaw ng mga NBI ngayon eh. Mas nalalaman po natin sa publiko, kaya ako sinasaluduhan ko si Attorney Melvin Matibag sa napakaikling panahon ng kanyang panunungkulan bilang NBI Director. Nakikita natin ang mga aksyon ng NBI sa ngayon. Napakahalaga kasi ng public perception eh. 'Di ba? Napakahalaga na ang bawat Pilipino, ang publiko in particular or in general, ay alam ang mga ginagawang pagkilos ng ating ahensya ng gobyerno katulad ng NBI. Para hindi po naliligaw ng landas. Para hindi po nabibiktima ng fake news o ng kasinungalingan. Kaya sana, ipagpatuloy lamang ni Director Matibag yung kaliwat kanang pagpapa-interview. No? Pa-interview ka lang ng pa-interview pero sinasabi niya mga tol, kung pwede niya lamang daw iwasan ang mga interview na ito, gagawin niya eh. Kaso nga lang, katulad po nung paniniwala natin, dapat magpatuloy yan. Dahil habang nagpapa-interview si Director Matibag at maganda yung kanyang pananalita
Pangmasa. No, napansin niyo ba 'yon? Pangmasa magsalita si Direktor Matibag. Para siyang hindi kasi ang dami na pong dumaan ng mga direktor sa NBI kapag ka nagsasalita, masyadong abogado ang datingan, no? Parang ang hirap unawain. Pero dito pag nagsasalita si Matibag, pangkaraniwang Pilipino nauunawaan po natin. Kaya napakaganda po nung optics ngayon na ipinapakita ng NBI. At sana hindi lamang sa pananalita. Pero tingin ko naman, hindi lang doon. Nakikita naman natin ang pagkilos, pera nga siya eh. Binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat panig. Ang problema lang talaga, itong partikular na 18 ex-Marines, sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, ayaw makipagtulungan sa NBI. Paano naman hahantong sa pagkakaso sa kanilang mga pinapangalan ng tao kung hindi sila makikipagtulungan, kung ayaw nila magpaimbestiga ng naaayon sa proseso dito po sa NBI. Tuloy po natin ang pakikinig kay Direktor Matibag. But are all of the accused allowed to defend themselves with their own counsel? Ganito nga po yung nangyari dyan eh. Kaya mapapansin nyo po kung mapanood nyo po yung statement ni Atty. Topacio at ni Atty. Baligod. Magkasaliwat po eh. Sinasabi ni Atty. Baligod, pinayagan nila na one-on-one na interview yung bawat isa. Kahit na hindi daw tama. Sabi naman ni Atty. Topacio, highly suspicious. Bakit kailangan one-on-one? Eh alam po ninyo. Yun ang masaklap dito. No, sino ba talaga ang dapat masunod? Dapat si Levito Baligod, di ba? Kung ang pinag-uusapan 18 ex-Marines. Pero bakit hindi nasunod si Baligod? Bakit si Topacio at si Mike Defensor ang nasunod? Eh alam niyo na siguro ang dahilan. Maaaring tama yung sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na ang nasa likod nito pong 18 ex-Marines ay instrumento itong si Mike Defensor at isang mambabatas. At direkta na natin ngayong sasabihin sa pamamagitan ng interview kay Ronald Llamas na ang isang mambabatas ayon sa paniniwala ni Ronald Llamas ay si Arroyo. Dito sa interview kay Ronald Llamas, tahasan niya pong sinabi, yung suporta. konektado umano si Arroyo sa 18 ex-Marines. Bago natin puntahan ang interview na yan, tapusin muna natin itong interview kay Direktor Matibag. Siyempre pag nag-iimbestiga ka, kailangan po talagang tanungin mo sila dun sa personal circumstances. Sabi nitong Tita Beach, tigilan mo na ang shoutout. Umalis ka rito sa panonood sa akin, di kita kailangan dito. Ganun lang kasimple yun, Tita Beach. Pangalan mo palang Beach na eh. Kung ayaw mo ng shoutout, lumayas ka dito. Ganun lang kasimple yun. Tita Beach, layas. Palayasin nyo nga yan mga tol, pero hindi ko yahay dyan. Ang sinasabi ko lang, kung ayaw mo ng shoutout, lumayas ka. Darating ka ng huli, tapos sasabihin mo, tigilan ng shoutout, tatanga-tanga ka rin, ano? Kanina pa kami nagsisimula, 7-minute shoutout. Anong minuto na? 40 minutes na ako nagsasalita rito, tapos sasabihin mo, tigilan ng shoutout. Ang bobo mo, ano? Yung participation nila. At kahit po sa korte, talaga pong pag maraming witness, under the rules of court, pwede mo pa nga pa-exclude muna yung witness, palabasin habang nagtitistigo yung isang witness na parehas yung inyong itinitestify. That is to protect the integrity of the witness and masiguro natin walang pollution po yung mga witness. Ang nakapagtaka po rito, subukan niyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Ay hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod. At nadagdagan po. May nadagdag pang kapiraso na si Atty. Okay lang ngayon, Jun CB. Ganun talaga ako, hindi ako ng piplis dito ng manonood. Alam niyo na mga manonood natin, hindi ako after para maging loyal kayo sa akin. Ipiplis ko kayo. Bobulahin ko kayo katulad ng ibang vlogger. Hindi ako ganun dito. Ito, nagpapakatotoo lang ako mga tol. Kaya nag-i-stand itong show natin, hindi man maraming manonood palagi, pero consistent tayo, at least hindi bumababa sa 500 ang manonood natin. Kasi hindi ako plastic. No? Ganun lang talaga ako. Prangkahan tayo dito. Hindi ako nang piplis ng manonood. Alam yan ng mga manonood natin. Kaya kung gusto kong punahin ang mga manonood dito, pupunahin ko. Kayo, nagpapa-shoutout nga kayo tapos patitigilin itong isang bitch na ito?
Tama ba yon mga tol? Di ba every now and then, pagka nagla-live ako, tol, pa-shoutout naman. During live stream natin, nagtatopic na ako, may magpapa-shoutout pa. Oh, tapos papatigilin ng isang bitch dyan. Naku, ng teteng na yan. Tanga lang ba yan o bobo talaga? Tuloy po tayo dito. Ngayon, kung ayaw nyo sa style ko, lumayas kayo. Ganun lang kasimple yun. Pag wala nang nanonood kay Top 1, titigil na ako dito, babalik ako sa pagtuturo. Nito Pasio. So, nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kumbaga, gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Sa investigasyon, kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan. Nasa rules of court po yan eh. At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, ganun pong tanungin namin sa isa kung Tama. sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, Ganun lang naman kasimple yun eh. Bakit nila pinipigilan na matanong isa-isa? Di ba? Parang yung isang bitch dyan, yung kasayahan ng tao na gustong ma-shoutout, ipapatigil. No, buti nga hindi ako paulit-ulit sa sinasabi ko rito eh. Pansinin ninyo. Gusto nyo ba yung paulit-ulit sa pagbablog? Ako, very particular ako. Pag ako yung nakapag-ulit ng mga salita, nabibilang ko sa isip ko. Katulad kahapon, yung understandable, 5 beses kong sinabi. Aba, bakit kung 5 beses nabanggit yun? O, di ba, ganun tayo. Kanya-kanyang style lang yan. Yung kaligayahan ng mga manonood natin, huwag niyong tanggalin sa kanila. Pero during the time na ako po yung nagsimula ng mag-topic, wala nang shout out. Kaya bitch talaga yung nanonood na yon. Natuloy nga ang pangalan bitch. Bitch talaga ang ugali. O, tuloy po tayo dito. itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman. Malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Okay, so gaano po kalawak yung scope na ibinigay sa inyo ng ombudsman para maimbestigahan itong mga ex-Marines? Well, the power of the ombudsman to investigate is plenary in nature. Nasa Republic Act po yan, creating the office of the ombudsman. And we were delegated, yung powers po nila, dinelegate po sa amin. But kami na rin po mismo, yung mandato ng NBI, mag-imbestiga. Pero mabuti nga po ngayon, meron pang delegated power sa amin na imbestigahan namin, na yan naman po, provided sa Constitution. Nasa Constitution po yan, sa Article 13, yung pong ombudsman na sinasabi that the office of the ombudsman can delegate any agency to assist them in the investigation. Pwedeng NBI, PNP, COA, Department of Justice, at ano pa man pong agency na makakatulong sa kanila. Mhm. So, ito yung ginagawa namin dito. Parehas lang po, Ma'am Perina, para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawa ang isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo o tatanungin po muna kayo, ano ba yung inireklamo mo? Yung personal case circumstances mo, ano bang mga ebidensya mo? Diyan na po papasok. Yun po yung gusto naming malaman. Sino bang kumuha ng litrato na inyong ilagay? Ito bang litrato na to, willing bang mag-testify? Yung nag-litrato nito, asan ang original nito? Mhm. Pagkat nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapail tayo ng kaso sa korte. At ang pagpail natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basehan ng pag-convict. At ano po ang basehan ng pag-convict sa criminal cases? Proof beyond reasonable doubt na wala pong pagdududa dapat. Mhm. Ang sabi po ni Ombudsman Remulla, nangyari daw yung umano'y cash deliveries noong panahon pa daw ni FPRRD. Kayo po ba may ganito ring mga findings? Meron po. Kaya nga po gusto namin silang tanungin at i-confront sa bawat pahina ng 36 pages nilang affidavit. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista, ay makikita po at mapavalidate na nangyari prior to the term of this administration. Yung litrato na may nilagay yung isang kongresista, sino kaya yung tinutukoy ni Director Matibag doon, mga tol? Malinaw po, meron pong nagtestigo rin sa amin na yan. Okay, so
Yung findings po ninyo, Ginoong Matibag, ang publiko po ba'y mabibigyan ng blow by blow o kayo po'y maghihintay bago kayo magbigay ng inyong recommendations? Mas mabubutihin po sana namin, Ma'am Corina, na tapusin namin kasi nga po, yung nangyari dito, 36 pages, 18 katao, iisa lang yung kanilang sinumpaang salaysay. Kaya po kailangan naming himayin. Sana po, pagbalik nila rito sa 17, malinaw na yung istorya. Ibigay na po nila at pumayag sila na maimbestigahan, ma-interview namin isa-isa. If they want the presence of the council, papayag po kami. Pero magsasalita po sa investigasyon, hindi po yung abogado, yung pong mismo nag-affidavit. Ang presence po ng abogado, just to make sure na yung rights nila will not be violated during the The portion questioning. ng investigation po. Maliwanag ha. Attorney Ferdinand Topacio, Baligod. Ikaw naman, Mike Defensor, di ka naman pala abogado. Hayaan ninyo yung 18 ex-Marines ang magsalita. No? At kung wala kayong kinakatakot talaga, at katotohanan ang sinasabi lamang ng 18 ex-Marines po na ito, payagan nyo na magsalita sila individually. Napakasimple lang nun. Kung ikaw nagsasabi ka ng totoo, kahit tanungin ka ng 1,000 katao, hindi mababago yung katotohanan na sinasabi mo. Oy, Roger, mabait. Tama, ano? Mabait ka talaga. No? Ayos ang pangalan mo, Sabi ni Roger, mabait, more power. Salamat, mabait. Nag-send ng super sticker. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong blessing. Salamat po. Ngayon, puntahan na po natin. This is a serious accusation, Pero may umano, Sabi ni dating Secretary Ronald Llamas dito sa interview o sa titulo ng uploaded video na ito ng interview sa kanya, Llamas, konektado umano si Arroyo sa 18 ex-Marines. Hindi ko pa napapanood ito, mga tol. Sabay-sabay natin panoorin at reaksyonan. So hello po kay Tito Ronald Llamas dahil siya po ay makausap natin on a Friday night. Mula sa meeting. Good evening, Tito Ronald. Sabi nung dalawang kasama ko, thank you at nakatakas ka. Yes. Kasi Tito Ronald, kanina pa ako may binubulong kay Jovi na Sabi ko- tanong ko Sabi ko, Sabi tanong niya, mo sa kanya. Tanong mo kay Tito Ronald. Sabi ko kasi kay Jovi, sino ba may pakana ng paglabas itong 18 Marines na to? Tito Ronald. Tawas. Parang nakikita ko yung kamay ni GMA dahil puro mga tao niya yung mga nakikita ko si Mike Defensor, si Esperon, no? So mga GMA people yon. Hindi ko sila Mga GMA people, ayun parang nakikita niya si GMA. Kaya may babalik tayo doon sa sinabi ni Ombudsman Boyong Remulla, no? Na meron pang isang mambabatas na parang kumukumpas, particular dito kay Mike Defensor. Sino ba pwedeng kumumpas kay Mike Defensor? Meron bang ibang mambabatas na pwedeng kumumpas sa kanya? Tingin nyo ba magpapakumpas si Mike Defensor sa katauhan lamang ni Paulo Duterte? O sa iba pang mga Duterte diyan sa House of Representatives ngayon? I don't think so na kaya nilang diktahan si Mike Defensor. Pero kapag ka Ma'am Arroyo na ang pinag-uusapan, susunod itong si Mike Defensor diyan. Kung tama itong naririnig po natin sa mga sinasabi nito pong si Ronald Llamas. sabi si GMA kung i-connect mo na yung dotted lines, bakit nandun si Mike Defensor na wala daw siyang kinalaman, tumulong lang daw siya. Pero kasi, Tapos hindi, Tito Ronald, iniisip ko lang kasi, so, if that's true, di natin alam kung totoo nga na sa GMA, anong advantage nun, anong mapapala niya dun? well, kalyado ni GMA si Sara. Diba? Yun yung sabi nga ni Sara dati, yun yung kanyang Bago natin pakinggan yung kasagutan ni Ronald Llamas, ako naman, sa point of view ko, sa tanong ni Halili ba yung reporter na ito? Na anong mapapala ni GMA? Ito lang, akin na opinion lang ito Kasayahan. Pagpalagay natin kasayahan na lamang. Kasi bakit?
Ang mga Duterte lang naman ang dahilan kung bakit siya naging malaya. Sa tingin ninyo, kung hindi naging Pangulo si Rodrigo Duterte, lalaya si Gloria Macapagal-Arroyo? Mananatili yung neck brace nun. Mananatiling naka-wheelchair yun. Pero nung naupong Pangulo, si Rodrigo Duterte, aba, parang nag-iba bigla ang ihip ng hangin. Nawala yung neck brace, nakatayo na, tapos kinalaunan, na-acquit doon po sa kanyang kinakaharap na kaso. No? I do not know kung inumpluwensya ni Rodrigo Duterte ang kaso nitong si Arroyo noong mga panahong iyon. Pangalawa, bukod sa kasayahan, yung posibilidad na pinapangarap niya maging Speaker of the House. Di ba? Yun naman talaga pangarap ni Gloria Macapagal-Arroyo. Maging Speaker. Kaya nga, hindi nila matanggap na si Speaker Martin Romualdez ng mga panahong iyon, ang lakas ng suporta ng ng mga kongresista sa kanya. Tapos nung gusto nilang pabagsakin si Martin Romualdez, hindi niya nagawa. Dahil instead na magkaroon ng kudita sa loob ng House of Representatives na booking, dinemote siya. Tapos nang dinemote siya, nagalit si Sara Duterte. Kaya nagkaroon ng salitang tambaluslos. Doon natin nakikita mga tol, yung mga sirkumstansya kung bakit nasasabi din ito ngayon ni Ronald Llamas. Pakinggan natin siya patuloy. Mentor. Di ba nung nagalit si Sara, yung tinawag niya tambaluslos? Yes. Martin Romualdez, over yun dun sa pagtanggal ni Speaker Martin Romualdez kay GMA as senior deputy speaker. Yeah. Doon nagsimula lahat yung mga alias sa tambaluslos eh. So ito ay parang pagpapakita lang, hindi naman hindi nga subtle eh. Pagpapakita lang suporta, parang hayagan na no, Tito Ronald, na doon papunta yung support. Alam nyo mga tol, kaya tingin ko, nangyari yung hindi pagkamay ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Gloria Macapagal-Arroyo. Di ba? Nag-viral yun. Si PBBM, hindi kinamayan si Gloria. Natatandaan niyo yun sa balita. Tingin ko, ito na rin ang isa sa dahilan. Ayaw nang makipagplastikan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Marahil alam na ni Pangulong Bongbong Marcos na katulad ng hinala nitong si Ronald Llamas, isa itong si Gloria sa mga nasa likod para sirain siya. Noong una, pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Diba? Ang tawag pa nga sa kanya, secret weapon. Pero tingin ko, yung pagsasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayon na tingin ko ngayon, ng secret weapon, baka sarcasm na pala yun. Secret weapon pala ng mga Duterte, hindi secret weapon ni Pangulong Bongbong Marcos, anak ng teteng na yan. Suporta. Mukhang nandun naman yung suporta, hindi na papunta ron. Yes. Yun na. Okay. Pero yan yung topic natin. Hindi, marami pa. Ito Ronald, nakalista ang topic natin. Ha? Yung ating iniwang topic. Okay, tapos na tayo dyan. Ngayon, puntahan po natin yung kabuuan ng press conference ni Ombudsman Boyeng Remulla. No, kahapon po ito mga tol. Ito yung naging laman ng balita na atin pong nire-reaksyonan. Katulad po nung isang photograph o ilan na naka-attach doon sa affidavit ng 18 ex-Marines, sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, nakuha pa panahon ni Lord Alan Velasco bilang speaker o panahon ng Duterte administration. Dito niya rin sinabi, katulad nung napanood natin sa balita kanina, na instrumento ito pong si Mike Defensor sa affidavit o paglabas nitong 18 ex-Marines. Dito niya rin sinabi na mayroong isang mambabatas na kumukumpas dito. At sabi nga ni Ombudsman, itanong kung sino yon dito kay Mike Defensor. Panoorin, pakinggan po natin ang buo ang interview na ito. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress
one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. Sabi ni Jean KB, kala ko maging Pangulo. Alam mo, Jean KB, kung pwede lang, kung nasa batas, kung hindi bawal sa saligang batas, gagawin ni Arroyo yan. Ito, taasan kong sasabihin. Si Gloria Macapagal Arroyo, nasana yan sa mahabang kapangyarihan. Bakit? Biruin ninyo, yung kapangyarihan na ipinagkatiwala ng taong bayan kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, inagaw niya. Tapos yung mandato ng tao na sana ipinagkatiwala kay Fernando Poe Jr., inagaw niya rin. Diba, hello Garci? Ako, malakas ang paniniwala ko na nagkaroon talaga ng dayaan noong 2004. Imposible naman na si Fernando Poe Jr. masisiro sa isang area sa Mindanao. Mahal na mahal ng maraming Muslim si Fernando Poe Jr. Ang daming pelikula niyan na nagbibigay ng magandang portrayal sa harapan ng publiko sa kultura at tradisyon ng mga Muslim. Tapos masisiro siya doon sa area na yon. Napaka-imposible, di ba? Kaya yung hello Garci, unfortunately kasi mga tol, pumanaw si Fernando Poe Jr. December 2004 din Kaya hindi na nagkaroon ng pag-ingay pa yung kanyang sinasabing pagkatalo o pandarayang ginawa sa kanya. Pero kung hindi siguro namatay si Fernando Poe, baka patuloy na nagkaroon ng political noise ng mga panahong iyon No, kaya ako, malakas ang paniniwala ko na kung hindi lang bawal sa saligang batas, hahanga rin sigurado yan ni Gloria Macapagal Arroyo maging Pangulo muli ng Pilipinas. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that showed that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ibig sabihin, kung ganyan ang sitwasyon, nagsisinungaling itong 18 ex-Marines. Di ba? Sinasabi nila, mula 2022 hanggang 2025, nag-deliver sila ng 805 billion pesos, which is mathematically impossible and logistically impossible according kay Senator Ping Lacson. Bakit mathematically impossible? Kasi pagka kinompute mo mga tol, doon sa actual budget, parang imposible no? Hindi lang pala parang imposible, imposible talaga. Dahil ang mangyari, ghost na lahat. Pero nangangatwiran si Levito Balicod, hindi lang daw galing sa flood control projects. Saan galing? Paanong mangyayari na yung mga pondo na yon kukunin sa ganitong ahensya, katulad ng sinasabi niya? O another allegation, dapat may ebidensya sila sa bagay na yon. Diba? Logistically impossible. Simple lang yung ginawang ilustrasyon ni Senator Ping Lacson. Magbilang ka. Bilangin mo. Yung pagbibilang at paglalagay sa maleta, hindi daw bababa ito ng 5 taon para lamang makumpleto yung 805 billion pesos. Oh.
Paano ngayon yan? Itong mga sinasabi nitong 18 ex-marines na ito at saka nitong si Levito Baligod na paniniwalaan kayo ng nag-iisip na publiko. Ang mga naniniwala lang naman dito, mga tol, yung mga tatanga-tangang Duterte supporter na basta sinabi nila ng kanilang mga sinusuportahang politiko, maniniwala na kagad sila ng hindi naman lang nag-iisip. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Senator, I have reason to believe that my defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. I find out again, but it's a very reliable person that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Same experience. Same experience, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. Maraming salamat sa membership, Karina Akain at sa lahat ng mga members at subscribers po natin sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. No? Sila po yung mga nagbabayad monthly. Sa Facebook yata 55 pesos yung subscription, saka dito naman sa YouTube 79 pesos. Maraming salamat po sa inyo. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yun. At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos na naroon, ay tila hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Sir, may we confirm yung sinasabi sa nila na escaping alleged Marines were summoned by the Office of Ombudsman? Oh, I think that our investigators, fact-finding natin, fact-finding already summoned them. Kasi nga, ba't di ka mo kami ng 18 kayong pipirma? Dito kakusapin namin kayo, tatanungin namin kayo sa lahat ng inyong pinirmahan. Diba? Yun magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng opisina namin. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Hindi siya nawala kahit minsan? Yun ang tinatanong natin dito. Marami dyan. Siguro naka-3 delivery, naka-4, naka-5, pero hindi 100. Pero sinasabi noon, 100 magkakasama silang lahat. Pag pumirma ka, lumagda ka sa affidavit na yun. Di ba dapat yan, personal knowledge Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin. Kasi ang hinahapon natin dito, yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino-sino yung kasama sa delivery sa bahay na yun, state na yun. Kasi, ganun talaga ang pag-iimbestiga. Hindi pwede yung general statements lang na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Sir, knowing that the interpretation